SM, marami na ba ngayon? Yes. Marami. So, ang leverage niya is minultiply niya yung branch. Hindi lang yun. Nagtayo pa siya ng SM, SMDC. Marami ba? Yes. Marami. Ang dami pa niya. Kanya pa yung BDO, SM, ano pa yung mga project niya. Ang dami. Ano yun? Yung bonus, kanya yun. Save More, kanya rin yun. Tingnan mo, bilog-bilog din eh. Meron pa yung si Lusutan. Kilala niya yan? Yes. Magaling sa lusutan ko eh. Nakakalusot. Sa tax. Okay, ganito yan. Kanya Asia Brewery. PNB kanya. Ang dami na yung PNB. Asia Brewery, malaki din. Tingnan mo kanya rin yung Eton. Doon ako nakatira. Kanya din yung meron siyang project dito sa Laguna. Ladies and gentlemen, yung sistema nila isa lang eh. They multiply their time. Nakita mo ba si SM na nagbenta ng medyas sa'yo? Pero kikita ba siya sa binili mong medyas? Yes. So can you imagine, multiply niya yung oras niya, hindi sa branch niya, kundi sa mga employee niya, sobrang dami. Subukan mo bumili ng sapatos, 3 lalapit sa yung sales lady. Minsan hindi ka bumibili, 4 lumalapit, yung isa security na. Kanina ka pa eh. Tama? So, ang dami niya empleyado, bumili ka lang ng isa, ang pumupunta 4. Kasi isa taga tawag kung anong size mo, right? May isang bababa, dala-dala yung shoes mo. Tapos may kasama pang nagbabantay. Hindi mo ba alam, may taga-tingin kung mandurukot ka. Hindi halata kasi naka-civilian lang yan eh. Correct? Eh yung kasi na naghihintay, ang dami niya empleyado. Can you imagine, it's so powerful na nagbibigay na siya ng maraming trabaho. Ang net worth niya nasa 12 o 13 B in dollars. Kahit gumastos ka na 100,000 every lunch, palagi kong hirap ubusin. Kahit mag 1 million a day pa siya, isang taon, 365 million. Wala pang 5% yun ng 13 billion dollars to dollars. Hindi ito peso, dollars. So, mumultiply mo pa ng 50. Palagi mo kahit mag 2 million a day siya eh. Hanggat nabubuhay siya at pati ang kanya, hindi pa rin nila mauubos. In short, for one lifetime, naayos niya pati yung next generation niya. May palagay ko yung apo niya, ayos na ang buhay. Malamang yung apo ng apo niya, kilala siya eh. Grandfather namin yan, si Henry C. Great-grandfather namin, kaya ang kanta ng buhay namin. Eh pag wala kang pera, ay lolo ko, hindi ko alam sino doon sa taas eh. Wala eh, nagkamalaan kami ng ganito eh. Kaya kung nagpapamana rin yung kayamanan, pati kahirapan pala. Tama? Yung lolo ko, hindi ko kilala. Lolo, di ba ganun nasasabihin mo pag walang iniwan sa'yo eh. Make sense? Yes. Now, this is so powerful guys, because papalitan mo lang yung gitna oh. Palitan mo lang ng ikaw. O sabi mo kaibigan mo, marami yan, kapitbahay, lahat ng K, kaklase, kalaguyo. So, ang daming K. Wala ka na pinagkaiba sa kanya. So, ba't ka madi-discourage? Yan ang hindi alam ng mga tao na negative sa'yo. Na yung mayayaman, yung ginagawa nila, ginagawa mo na. And can you imagine ngayon, pwede mo nang kausapin kagaya nun, taga-Cameroon. Right? Sa Cameroon, ilang milyon na tao doon. So, kung nagpa-Facebook ka, may kilala ka sa Egypt, mabilyar sila doon kasi pyramid yun. Kausapin mo yung mga nasa Taiwan, sa Korea, kaibigan mo. Sa Facebook, hindi mo kailangan pumunta doon. Ladies and gentlemen, ang dami ko nakitang buhay dito na kung titignan mo, hindi sila salesperson. They never get discouraged. May isa akong maganda example. Isa isang Hong Kong OFW, DH, part-time. Ang ginagawa niya 4 years ago, 5 years ago, since yung bahay ng amo niya, may CCTV, ang ginagawa niya, nagpe-Facebook siya sa CR. Facebook lang, wala may invite. Siyempre hindi naman siya pwedeng lumabas kasi yung bahay daw ng amo niya nakapadlock sa labas. So doon siya sa loob. Ang ginagawa niya, nililinis niya agad yung bahay. Yung trabaho na 8 hours, ginagawa niya 1 hour, tapos agad. Tapos 7 hours, sa Facebook lang siya. Tinatawagan niya, kinokontak niya, may message niya. And guess what? Lumaki. Sumabog. Umuwi siya agad. Nung umuwi siya, 300,000 naman. Ngayon, grabe. 800,000 naman siya. Nagkaroon siya ng lalong...
So kahit yung amo niya, hindi siya iiba ng gagawin, she never get discouraged. Ngayon, laki ng bahay, magkakapit-bahay sila ng downline niya. Yung asawa niya, nag-drive ng Bumblebee. Tapos nasa top 20 pa siya for 3 years consecutive. Ano ba siya dati? So, don't get discouraged. Kaya lang nakakapanghinayang pag yung friends mo, hindi niya naintindihan ba't siya nandito. Kaya minsan huwag kang magpapadala. Make sense? Huwag kayong magpapadala sa mga taong hindi nila alam kung anong ginagawa mo. Ikaw nakakita nito, stick to this formula. Ikaw naman na magde-design kung anong gusto mangyari 3 years from now. Okay? Basta yung sikreto lang to wealth, huwag nyo lang kakalimutan. The leverage, being your own boss, nandito tayo eh. And then eventually, investor ka na. Pag nandun na kayo sa top 10, you approach me because this is the time na tuturuan ko na kayo how to manage your wealth. Okay? Tuturuan ko kayo, huwag kayo mag-alala. Tuturuan kayo na bumili ng mga commercial na lugar, paupa nyo, at least yung mga next generation nyo, meron na sinisingil na lang. Alam niyo, my daughter, Sky, he's only 16. Pero yung condo niya, 4 na. Siya nagmamanage, kanya yung rental lahat, she pays the tuition fee. Sobra-sobra pa. Tinuturuan ko eh. Sabi niya, anak, lahat ng kolekta ko dyan, save na 10%. Bakit? To improve yung lugar after 1 year, para yung renter mo, hindi mainis, hindi masira yung condo mo. So lahat, kasusin mo, bahala ka. Pero kung ako sa'yo, yung pangalawang condo, pangatlo, lahat ng collection mo dyan, bili ka uli ng condo. Bili ka uli para pre-selling, mas mura pa. Ngayon, may binili daw siya 3 ulit. 16 years old. Tinuturuan ko na hindi dito, ito na siya agad. This is the time that money begins to work for you very hard. Na ikaw, kahit nagka-iced tea, masarap pa rin ang buhay. And here's an ordinary guy. Wala tayong pinagkaiba. We breathe the same oxygen. Kaya lang pag naintindihan nyo to, huwag mo na kayo mag-maintain ng excuses for the next 3 years. Don't get discouraged for the next 3 years. Alam mo na yung formula eh. Alam mo na paano yung maman eh. Alam mo na ngayon ang sikreto ng mayayaman. Kaya pala lalo silang yumayaman. This is just a testament na yung system nag-work. Marami na nakagawa, 3,000 na mahigit na millionaires club. Hindi na to tsamba. Success after success after success. That's why we try for excellence. Sa dami natin ito, tungkol na kalokohan, ay grabe, mamamatay ako sa bawat kurot nyo eh. Make sense? Yes. Hindi nyo ako mamimiss, laki ng ilong ko, natama talaga ako eh. Tama? Pero why are still we doing this? Simple lang, because nag-work sa amin. Nag-work kay Docket, nag-work kay Jan, nag-work sa top 20, gusto na mag-work sa inyo. Kaya kung makikita nyo kami, ginagrab namin yung mic, gusto namin paramdam sa inyo. Don't get discouraged. Pag asawa mo, hindi na niniwala sa ginawa, dalhin mo agad dito, pupuin mo. Pag di ka umupo, outside ako lang buka muna. Ayan, tiis-tiis ka, wala ka ng choice. Right? Upo ka sa seminar room, makinig ka kay Francis Miguel. Tama? Ngayon pag umangal, wala kang choice, usapan tayo, NDO muna, yan mo siya alatin. Hanggang sa matikang. Okay. So, may bata pala. So, naiintindihan niyo ba to? Yes! Kaya nung tinawagan ako ng Canadian Embassy at mama ko, sabi ko, Ma'am, sorry to disappoint you, but don't worry, give me another 3 years. I believe in what I'm doing. I know how frustrated you are kasi nandun na yung trabaho, naghihintay na sa akin, nag-effort na sila maghanap ng trabaho para sa akin para magsama-sama kami. And ladies and gentlemen, buti na lang, hindi ko in-entertain yung thought na yun. Kasi alam ko na eh. Ramdam ko na mababago buhay ko eh. Konting-konting iri na lang eh. Alam nyo guys, my mom retired more than 6 years ago. Ngayon ilang bahay na namin sa California. Ang dami na namin doon. Siya na may-ari ng care home. Wow. Ang isang bahay may pasyenteng 12. Ang singil niya sa pasyente $2,000. So she makes more million a month. And one time I spent Christmas with them. Last 2 Decembers and last January. Doon ako nag-celebrate ng birthday. And lagi sinasabi ng mama ko, buti lang, matigas ulo mo anak. Buti na lang, hindi ka sumunod sa Canada, kundi mahihirap tayo pareho. Buti na lang, nag-decision ka na mag-stay. And that small decision changed the lives of so many, that includes me, anak. Yung $2,000 na pinapadala mo, hanggang ngayon, naipon ko yun, that's why we have a big house here. Kasi may nabili na naman siyang bahay.
Sabi niya, wala, dami mong pinapadala eh. Yeah. 2,000 mula 25 years old pa, ano na ngayon? Kaya kayo mga kabataan, I encourage you to make more money. I want your parents to benefit from it. That's why don't get discouraged. Sa laki na kikitain mo, sa laki na maraming makikinabang dyan. Don't worry. 100,000, lalapasan mo lang yan. Kapalo kang 200, 300, 500, hanggang sa maging financially free ka na. Sa una at 10,000, sarayin mo muna. Makabayad ka lang ng bills, wala ka munang utang, right? Ang hirap pag-record pag marami ka utang eh. Kalit ng mundo mo eh. Na naman profitable, sisingilin na naman ako. Kasi nag-recordin mo, nagtatago ka tuloy sa gilid. Grabe, hindi pa rin makita. Diba? Parang mapaparang, kita mo lang yung maninil. Kahit malayo pa yung mababaan mo. Kaya bayaran mo muna lahat yan, right? Tama? Masaya ba may utang? Di ba hindi? Luminit yung mundo mo eh. Pag nakita mo yung naninigil, sa chip, kumari tulog ka na lang. Napara, alam mo kung kailan ka bababa eh. Alam mo, iiwasan mo lahat eh, right? Subukan mo na masanay 20,000 a month. Mamaya 30. Mamaya 50. Then taasan mo yung level ng trabaho mo, maging 60. Pag na-break mo 100,000, masarap na magsalita. Bakit? 100,000 ka na. Mayabang ka na niyan. Tama? Pag tinuloy-tuloy mo pa yan, 10 buwan lang, 1 million ka eh. Correct? Ladies and gentlemen, 100,000 a month. Sweldo ko yan dati ng 1 year. Pero pag monthly mo yan, ang labi mo na save na tayo. Make sense? At hindi lang yan. Pag nasanay ka ng 100, nangangarap ka na ng 200. Pag 250, 300 ka na, yan, luluwag na buhay mo. May sasantabi mo na 200. 100, ay, ubusin mo yan. 3,000 araw-araw, ubusin mo. Make sense? Lahat ng prospect mo, pakainin mo. Tapos pag di sumali, paluwa mo. Pwede mo gawin yun. Kaya ba ka na eh? Kahit malaglaga ka 500, okay lang, you don't care, right? 5 to 30 na yan, sa'yo na yan. Pwede. Dami nakasunod to. Grabe, may malalaglag pa dyan. Tsaka iba na yung statement mo pag humawak ka ng mic. Lalo na yung unang kinita ko, unang million ko. Ay, grabe. Intro pa lang sa akin, ramdam na nung tao na may pumasok na mabango. Kasi iba na yung conviction mo. Tama? Subukan yung palakin yung income nyo. Tignan mo, tatapang kayo. Lahat yung sinasabi mo, iba na. Pagbaba mo pala ng kotse, ibang amoy mo. Pag wala kang kotse, grabe. Pansin niyo yung pollution? Ginano mo, grabe, maling kulawat na pa. Tapos sabihin sa'yo, payaman ka na nga. Di ba? So, pilitin nyo magkaroon ng resulta para in-discourage malalampasan nyo. Ha? Alam mo yung nabili ng mom ko na bahay lately? May swimming pool. Sabi ko, ma'am, ba't hindi ka naman lumalangoy? Ang lamig-lamig dito. Ba't may swimming? Alam mo sabi niya? Wala eh. Ang dami yung pinapadala. So, pinili ko na yung pinakamaganda. Eh, kasama sa package yung swimming pool. Automatic lahat yung swimming pool. May naglilinis mag-isa. Robotic eh. Kung pa-plug lang niya, merong machine na papasok doon, naglilinis. May linis ng gano'n, aakit sa gilid, tapos bababa ulit. Kala mo tao. Wala naman tao. Automatic, sabi niya, well, anak, lifestyle. Wala naman tayong katulong dito. Tapos pinuntahan ko yung care home niya. Alam mo, she really loves taking care of people. Palagay ko yun na naman ako sa kanya. You know, kaya malaki puso niya. Hindi ko alam paano nagkasya sa chest ko to eh. So palagi ko dun ko naman na kasi she really loves taking care of older people. One time nagbakasyon siya dito 1 week. 1 week dinaligo yung mga pasyente niya. Siya nagpapaligo eh. Hands-on talaga siya. Pero siya may-ari. May nurse siya, meron siyang mga PT doon. Kompleto siyang staff. Kaya sabay ko, palagay ko, sabi ko, dito ko naman na yung love na overflowing ako. And guys, alam nyo yung nanay ko, no? One time nagdi-dinner kami. Pagdating ko ng California, sabi ko, ma, ikot tayo, shopping tayo. Sabi niya, hindi ako makasama anak ko. Sakit ng balakang ko eh. Kinatahan ko agad ng care leave. Sabi ko, ma, ito 1,000. Ikot ka na lang, bili ka pa ng pagkain natin. $1,000. Pagbalik, dami na. Bili, puno yung van. Puno, dami. May turkey, dami yung binili. Puno talaga, kasi hirap na hirap pero magbabae. Sabi ko, paano mo lahat nabili yan? Tapos habang kumakain na kami, sabi ko, o kumusta na yung sakit sa balakang mo? Sabi niya, hindi ko alam, basta na, wala na lang eh. Imagine mo, $1,000 lang, nakakagamot pa lang, no? Di ba, no? And then, ito pa maganda, nakaka-excite, no? So, i-share sa inyo because habang nandiyan ang parents nyo, suklihan nyo ng maganda. One time, 4 years ago, kaming lahat ni Doc Ed dyan, nasa Las Vegas kami. Nag-trip lang kaming tatlo, sabi niya, Kiko, subukan natin tumaya kay Pacquiao. May lawan si Manny Pacquiao. Ang kalaban niya si Hatton. Ay, hindi, si De La Hoya.
Eh, si De La Hoya, ads niya sa kanya eh. Kasi matangkad, Olympian, di ba? Si Pacquiao, maliit. Pilipino, kamukha ko, no? Ah! Okay. Diba, ganyan siya, ha? Ngayon, hindi alam ni Doc Ed, lahat ng pera ko, tinaya ko. Hindi ko sinabi kasi baka magpanik, pati baon namin nandun. Oh, doon yung baon na siya. Bahala na, sige. Tumaya ka ba, sabi niya, oh, konti lang. Hindi niya alam lahat, pati baon namin. Sinodo ko. Nanalo! Nanalo, times 8. Piso mo, manalo 8. So, ibig sabihin ko, $10,000. Dami! Ito problema, paano ko iuwi? Kasi 10,000 lang maximum, right? So, habang nagkanya-kanya na kami sa States, pinunta ko nanay ko, dinalaw. Sabi niya, Mother's Day ngayon, ha? Where do you wanna go? Siyempre, English. Shopping kami, punta kami sa mga kotse, iba-iba. Punta namin Honda sa showroom 4 years ago. Yung kotse na yun is a hybrid. Hindi siya electric car, is a hybrid car. Ang miles per gallon niya umabot ng 40. So matipid. In short, biyahe ka San Francisco, 2 galon lang, balikan pa. Tipid niya. Kailang problema, dadalawa na lang siya sa California. Wala na siyang ganun ngayon. Last na yung dalawa. Collector yun eh. So ginawa ko, pinaupo ko nanay ko sa loob. One mo stereo ma. Oh. Gano'n siya. Kung may tumawid. I-imagine pa lang yun ha. Alam nyo, habang inaandar ko, hindi niya alam yung ahente, kinakausap ko na. Bit-bit ko yung pera, dami. Biniharan ko na agad. Pero patago. Sabi ko guys, sabi ko sa agent, sabi ko, can you bring the car tonight at 7 p.m. sharp? This is the address. My mom's house. It's my mom's present for Mother's Day. Okay, agree. Okay. Pirma agad, patago. So, umalis na kami. Maalis na tayo. Wala pa lang stock, dadalawa na lang yan eh. Diba? So, nakita niya, parang hihinayan siya. Nagamit tingin. So, niya, alis na tayo. Sigurado ka. Pero, uwi na tayo. Gutom na ako. So, uwi ka sa bahay. Pag 7 o'clock, nag-doorbell. Yan ang point ko, guys, no? Sabi nila, money is the root of all evil. Sa akin, hindi. You can bring somebody else smile. You have more money na hindi mabibili. Tama? Kaya kayo mga kabataan na nandito, start dreaming big. And guess what? Pati pamilya mo may kinabang dyan. Sa likitain yung pagdating ng panahon. Sarap kayo ng maraming pera. Meron ako isang school na natulungan niya sa Bulacan. Nakakatuwa. Pumunta yung pastor sa bahay. Sabi niya, Sir, total, nag-join ako sa AIM, member na rin ako ng AIM Global. Tulungan niyo naman kami, mag-donate ka naman kay Plywood pa ako. Kasi meron ako tinutulungan mga out-of-school youth. Ito yung mga anak na nawala yung magulang. Ito yung mga nagdadrug sa kalye. Ito yung mga na-rape. Ito yung mga rugby boys, rugby ganyan. Sabi niya, they're all out of school youth. They're all inside my care. Okay? Kaya lang wala kaming classroom. Gusto ko sila turuan sana. Kasi pag ito hindi ayos itong mga to, ito yung mga darating panahon, mamemerwisyo. So nakita ko agad yung vision niya eh. Kano ba yan? Sige, bayaran pa yan. Alam mo, building na itayo. Wow! Guys, I'm proud of that school because ngayon 6 na campus nila. Okay? And most of their graduates, ni-recruit ko, and member na uli yung may-ari, active na, lahat sila 7 years, dire-diretso. Kabawi ng konti. Then yun, kasi nakita nila na, after all pala, nung may naniwala sa kanilang isa, marami naniwalang mayayaman. Hapon, nag-invest na doon. May Korean, nag-invest doon. Mga Chinese, they begin to donate their building. Hanggang sa naging 6 yung campus. Because one guy believed on that vision. Ikaw yun. Kasi marami ka extra. Wala kang pera. Ang hirap, kamot ka na lang eh. Bahala na yung mga bata dyan. Nasa sahig lang. Diba? Pero kung marami kang pera, ang tayong magagawa. Hindi mo iindahin. Kunwari na paikot-ikot ka doon, pero babayaran mo na yan. May pako na eh. Hindi mo na pwede bunutin yung plywood. Tanggalin mo ay balik mo sa hardware. So, marami sa inyo in the future, makikilala kayo sa community niyo because sa dami ng blessing, mag-share na lang kayo ng mag-share. Yun ang mga kasi I want you guys na imagine nyo na yung life nyo 3 to 5 years from. It works that way. Imagination is so powerful na pati katawan mo may ignite. Magre-react yan. Gigising mag-isa, mauna ka pa sa alarm clock mo.
Maraming beses na nangyayari yan because yung utak mo natuturuan na ngayon. Tama? Dati na wala kang pag-asa, na hopeless ka, pati pagtawid mo hindi mo alam, baguhin mo na yung thinking na yon. Because attraction happens. Pagka na-attract mo, gusto mo maging, if you want to attract leaders, you have to walk, think like an eagle, right? Gusto mo maka-attract ng attractive na tao, maging attractive ka rin. Kung dati kang malungkot, guess what? Baguhin mo na. Kasi hindi ka maka-attract na masaya pag malungkot ka. Gusto nyo ba yung grupo nyo? Ang pangalan, Sad Group. Samahan ng abandonadong distributors. 1,000,000. Gihiti lang, hirap pa eh. Baguhin nyo na lahat yun. Ha? Takanilakan mga mukha nyo nakaka-discourage, tanggalin nyo na rin yan. Mukha pala, hindi ka talaga maka-recruit eh. Ilabas mo yung smile, practice, yan. Walang ngipin, okay lang yan. Pwede. Mas masaya kaya. Alam niyo, one time, hinikot ko yung Ferrari ko sa Paco, taga doon ako eh. Eh, since mababa siya, mababa eh. Dumaan ako sa Sari-Star Store kung saan ako umuutang dati. Nandun yung mga tambay, sila pa rin, nakakatuwa. So, nag-stop ko gano'n, "Hoy, butoy!" Gumanon ako. So, nakinahanap nila. "Hoy, i-practice me gano'n!" Wala nang ngipin, sa kaka siya bubwisit. Wala ka na siya, eh. So, ginawa ko top down para makita ako, di ba? Sabi yung baba ako. Eh, ito yung mga nirerecord ko dati. Oo, ayaw. Talagang gusto niya, tambay lang sila. Paano kayo makabawi dito? Sabi ko sa sarili ko. Minom ba kayo? Ano ginagawa niyo? Wala kami pulutan, wala kayong mainom. So may aling, ano pa nito? Anyway, mahirap kayong i-pronounce yung pangalan niya, Dexteria, parang gano'n. Sa aling Dexteria. Ngayon, sabi ko, aling, bigyan mo nga ng beer to. Bigyan mo 8 case. Kaya mo gumapang pauwi na sinunod. Papayaran na kita ngayon. Alam mo, 4 lang sila. Talagang hindi ko alam paano na inubos yun. Sa balita ako, gumagapang, susuka-suka eh. Kaya nakabawi na ako. Diba? Bawiin mo, palasingin mo. So you got to make a decision, ladies and gentlemen, that every time na ginagawa nyo to, huwag kayong maging on and off, ha? Huwag tayong on and off. Excited ka ngayon, next week, wala na naman. Next month, na isa. Huwag ganon. I suggest, pag kinapuyan nyo isang bagay, dapat tuloy-tuloy kahit small fire. Ang water magbo-boil, basta yung fire tuloy-tuloy. Pero pag on and off, wala, matagal. Imbes na next year, successful ka na, nadidelay, nagiging 10 years tuloy. Pag sinindihan mo, tuloy-tuloy na para mapuwi ka ng todo-todo. Wala mo na tayong excuses, wala mo na tayong discard, wala mo na yan. Wala mo na drama, enough of the drama. Okay? And I want you guys to handle discouragement, you have to master emotion. Everybody say, master your emotion. Master your emotion. Gusto nyo bang i-demo ko sa inyo paano baguhin yung emotion natin in a matter of seconds? Yes! Gusto nyo? Yes! Halimbawa, ikaw ate, anong pangalan mo? Jennifer. May anak ka na ba? Sabihin natin si Jennifer. Ano anak mo? Ilang taon na? Okay. Marunong mag-bike? Hindi pa marunong mag-bike. Tama-tama. Halimbawa si Jennifer, excited siya. Pagkatapos ng training, maraming natutunan. So, bilog-bilog na iniisip niya kung sino invited, no? Pagdating ngayon dyan sa tapat ng Pearl Drive or dito sa may ADB, bilang may dumaan na sports car, sobrang bilis. At konting-konti na lang tatamaan ka na. Normally, ang reaction mo, di ba, either galit, or kung may mapupulot ng bato, babatuhin mo, kaso ortigas to, walang bato, right? So, ang ginawa mo, ganun na lang. Galit na galit ka, to the point, na kung hahabulin mo siya na cellphone mo, tatamaan sa galit, right? Now, madness. 2 minutes later, nag-ring yung phone mo. At ang tumawag siya, anak mo 12 years old. Sabi niya, "Ma, kaya ako tumawag, gusto ko lang malaman na safe ako." "Bakit? Ano nangyari?" "Kanina nagbabike ako, hindi ko na-control, nadapa ako. Nasugat yung tuhod ko na I cannot stop the bleeding. Buti na lang dumaan yung orange na sports car, sinakay ako, minadali niya ako dinala sa ospital." Yung palang dumaan, sobrang nagmamadali, anak mo pa yung masahero. Okay? Hindi mo alam, syempre, tatawid ka pa lang dapat eh. Ito ang point ko, ano nang pakiramdam mo ngayon? By the time matapos ko yung story, feeling mo magaang na, right? Pero kanina galit na galit ka. So in less than 1 minute, kaya mo palang baguhin yung emosyon mo. So useless palang magalit ka. So useless. Hindi nakakatulong yung galit mo. Kasi may pinanggagalingan yung sports car.
Tama? Kaya magmula ngayon, everybody say, master our emotion. Yan lang ang mga bagay na kaya mong kontrolin para yumaman ka. Mainit ulo mo dahil traffic, useless. Huwag ka na magmainit ng ulo. Traffic talaga. Tama? Kahit sumigaw ka doon, hindi siya bibilis. Tama ba? Gawin mo, mag-Facebook marketing ka na lang. Make sense? Yes. Wala kang load. O di mag-pairing ka muna. Tama ba? Or if you like, ganito na lang para daring. Discourage ka muna. Laylo ka muna, balik ka after 10 years. Oo, parang hindi na kayo bulahin. Bulahin ko pa ba kayo? Diba? Magugulat ka pagbalik mo, marami pa rin tayo. Overflowing pa rin. Ayoko sana dumating tayo na may tao na rito sa Kisame. Diba? 2 oras lang to, tiis-tiis. Tagal. Paano ko magsulat? Sa dalit. So, don't come back and see us and say, nakita ko na yan before, bakit di ko pa sineryoso? So this is now your chance. Seryosohin mo na para magkaroon ng seryosong resulta yan. Tiis muna. Ito lang niya, tiis na lang. Nakatayo na yung mga gano'n, no? Tingnan mo sila, oh. Makakaya sa kanila, di ba? Nadi-discourage na ba kayo? O, hindi daw. Sige, 5 oras na lang to. Next. This is my favorite topic. Everybody say excitement. Excitement. O, di ba? Tingnan mo, wala ka ng dahilan para hindi ma-excite. Alam mo na yung sikreto eh. Kaya magmula ngayon, ibahin mo na. Lagi ka na nakasmile. Nakaka-attract yan ng tao yung smile. Yeah. Oo, trust me. Sumubo kayo mamaya pag uwi nyo sa bus. Smile ka, you get smile back, right? Yeah. Ganyan ako noon, naintindihan akong bilog-bilog. Lahat ng tao. Tingin ko, global pa. Isang bilog. Pinagpaparis ko. Ayaw yun. Gano'n ko, alam ko na agad, 2,000, right? And this is the best part. May 1-month promo tayo. From May 26 up to June 26. 1 month. Double direct referral, right? Yes! Kaya last week, nung pinag-brainstorming namin yan, sabi niya, Kiko, kaya ba natin extend yung promo natin? Sabi niya, compute. Sabi ko, okay lang, bigay mo na sa tao. Tama? Gawin natin. Kaya kung may leave kayo sa work nyo, itong month na to, take advantage nyo. Mag-leave muna kayo para, kasi kung maka-sponsor ka ng 20, that's 40,000. Right? Sabi mo sa boss, magsulat ka, boss, mag-leave muna ako, sasakit yata yung tuhod ko. Parang gano'n, gawa ka pa lang ng sakit, right? Hatawin mo to. Lahat ng friends mo, invite mo. Lahat ng nasa prospects list mo, yan sa cellphone mo, invite mo na. 2,000 each yan eh. Direct referral. Right? Malay mo, ma-break mo yung marami, may pan-down ka na sa auto ngayon. Pagbalik mo sa boss mo, boss, may auto na ako. Paano ba yan? Diba? So, wow, you're fired. Huwag naman, kotse lang, you're fired na. Boss, you're fired. Subukan mo, maganda. It is good. Ginawa ko yun noon. Pero huwag mo na gawin, kakaparis mo lang, ha? Wala ka pang kita. Ginawa mo na yan, patay. Paano kung tumalsik ka, tinalsik ka? So, 1 month. I-avail nyo yun kasi sayang. Okay? Hanggang June 26. Okay? Naka-extend. Dinext ako ni Doc kanina na pinasok na nila. Bisa na pala nung isang araw pa. Ladies and gentlemen, this is the key to create another large organization is to have a sense of humor. Everybody say sense of humor. This is also the reason why nakatagal kayo na mahigit 2 hours. Because we're having fun, we're smiling, and everybody's laughing. Laughter is the best medicine. Ano ka ba? It's all organic. It's all natural. Walang overdose, walang side effect. Di ba ganda? Ikot ka lang. Boom! There you go! Di ba? Masaya kaya. Ang hirap kaya. Ang sarap kaya pa partner mo lagi masaya. Pansinin yung magwapo na yung malungkot, iniiwan ng girlfriend. Walang buhay eh. Oo. Pansinin yung mga komedyante, gaganda ng mga asawa, gaganda ng girlfriend. Masaya sila eh. Pag-gising pala, nag-glow na, right? Kasi nang-imiss niya na kaagad yung nagpapatawa sa kanya. Yun lang yun. At tumatagal ang buhay, relationship, pag laging masaya yung partner. O, totoo yun. Magic din talaga yun. Hindi ko alam paano explain, pero ganun talaga. Kaya kung na-love kayo sa ngayon, 10 years from now, dapat you stay in love. Ang fitting relationship. Ha? Okay ba yan? Kasi ang dami ko nakikita, kaya naghihiwalay. Ang kwento pala ganito, nung naliligaw yung asawa niya, sobrang bait niya. May chocolate, may flowers, ang bango, may clean kuko. Ngayon, grabe, laki na ng tiyan. Gusto magsama, wala, may sis lang. O di ba wala na siyang buhay? Dati macho, pari abs.
So, kita mo, hindi na naliligo. Bakit? Wala, asawa lang niya kasama niya. Hindi na siya masaya. May tumutulong na nga eh. Ewan ko kung nakwento ni Arnel, narinig namin one time. Minsan, pag tumatawid, very gentle pa ang lalaki pag naniligaw. Kami, sa truck! Diba gano'n? Pag may truck? Honey, tawid. Naniligaw pa kasi. Papasok ng Jollibee, honey? Pasok. Gentle. Pag may nahulog na ketchup, diba, honey? After 10 years, iba na. Ay, grabe, kakaiba na. Nung tumawid, isa mo, isa ka niya. Umpisa na yan. Umpisa na yan, promise. Palubog na kayong dalawa niya. Ilang oras eh, walay na yan. Pagbukas ng channel, lumasok yung lalaki. Nagsara, untong tuloy na. Ngayon, di na. How come, di ba? Yung lalaki, upo na lang, order ka. Alam mo naman ako, gusto ko ng sandaryo. Tama? Nahulog yung keta, buray mo nga yan, baboy. Hindi na sila masaya. Hindi na sila excited. Kaya ano nangyari? Wala na. Okay, balik natin yung isa, ha? If you felt in love with whatever that is, you stay in love and you will be happy forever. Kaya pag ngayon, nakita nyo itong business ngayon, dapat bukas pareho ang feeling, fresh. Pakiramdam mo, kakasali mo lang. Feeling mo lahat ng kakausapin mo, very sparkle yung mata mo. And you will attract good people. Trust me. Ha? Ang pansin nyo ba yung passion na feel nyo? Yes! Ito yung pakiramdam ko noon, 24 years ago. Hanggang ngayon, hindi ko binabago. Lagi akong gumagano, laging gumagano. Kaya kinokopya nila ako, pati pagsalita. Kasi pati pagsalita ni George, pareho, Arnel, pati hawak dito, pabango, kinaya nila eh. Pati pabango ko, isa lang amoy namin lahat. Happy business to eh. Tama? Pati yung saya ko, alam mo ba kami tatlo? Ako yung pinakamasaya, ako yung joker. Pag seryoso na yung topic, ako yung magpapatawa. Tapos nawala na, natanggal yung problema, tanggal na yung stress. Kaya kami humahaba ng ganon. Dapat may sense of humor kayo, it's part of the day, gawin nyo everyday yan. Para pag gising mo, tumatawa ka na agad. Alam mo, pag tumatawa kayo, oxygen umiikot. Therefore, umabot sa pinakadulong, pinakaugat na hindi pinapasok ng oxygen yan. At kakahaba buhay mo. Okay? Gusto naman chocolate? Okay, sabi niya gano'n, no? Pare, alam mo ba, ma-hearing aid na ako. Malinaw na yung pandinig ko. Talaga? Magkano mo binili? Kahapon lang. Grabe na, pandinig na. Labo naman ang thinking. Magkano binili mo? Kahapon lang eh. Okay na ba yan? Ano ba one-liner? Gusto niyo pa? May mag-ama, no? Sabi niya, anak, birthday mo pala ngayon. Sabi niya, sige, mag-blow ka na ng candle mo. Total, birthday mo. Pero mag-wish ka muna. Ano wish mo? Sana may cake naman. Hindi lang pala. Yan yung mga joke na practical, right? O diba, diba? Di ba nakaka-excite ng business? Every day, day in, day out, makakalimutan yung problema mo, especially if you laugh together. That was my goal 24 years ago. Every day, bago kayo mag-uwian ng downlines ko, we exchange 2 jokes every day. We crack jokes. Huwag lang green. Gusto ko yung may lesson eh. Ang daming lesson na may maraming jokes. Tulad nung halimbawa, yung kandila, di ba? Mga mahihirap na yun eh. Pero pa isa, sabi niya, tay, bili mo naman ako ng brief. Hanggang saya nun. Birthday ko naman, tsaka 8 years na to, butas-butas na. Sabi niya, anak, steady ha, chill ha. Peace. Ako nga, garter na lang. Ako na to, stand-up comedy, di ba? So, gusto niyo pa? May ihinak yun. Tingnan niyo ha. Paano maararamdaman yung problema mo pag ako kasama mo? Araw-araw tayong tumatawa. Kaya hindi ka mag-fail eh. Kasi masaya kasi ginagawa mo eh. So everyday na journey mo, hindi mo na mabibilang yung mga hindi sumasali kasi masaya ka na sa dumadami kayo. Diba, sumali siya, nadagdagan ka isa, masaya na naman. Pag may downline ako, kung sa prospect mo, ayun, tae. O tawa na naman kami.
O, anong dapat gawin? Iiwasan. Di ba? Di ba ganun ba kayo? Pag nakita nyo tae, ano gagawin nyo? Inaamoy nyo ba? Entertain nyo? Parang hindi. Ganun. Di ba masaya, di ba? Ganun. Karamihan ng mga leaders na malalaki ngayon na mayayaman, lahat sila magaling, may sense of humor. Kaya kahit mga pastor, yung mga church na hindi nagpapatawa, minsan nauubos eh. Nauubos yung audience niya. Kasi gusto ng tao, masaya. Minsan sa hirap na ng buhay ngayon, tapos pag-uusapan problema pa, tapos traffic pa, tapos umulan pa, tapos negative pa, wala na, ubos. Pag-uwi mo, exhausted ka na, di ba? Tama ba? Yes! So magmula ngayon doon, wonder why. No? Bakit ang mga successful, nagsasucceed lalo? It's because they're having fun. So much fun, na very electrifying. Yung kanilang excitement. Si John Asperin, yan ang pinaka-nakita ko mula nung nakita ko sa first day, hanggang ngayon, bit-bit niya eh. Nakita ko siya nakaupo sa seminar room, gwapo eh. Sabi ko, gwapo ah. Tapos sabi ko, tingnan ko nga kung talagang seryoso to. Lumapit, nagtanong, ang daming tanong. Paano yung ganito? Paano kikita? Ano ba yan? Paano ba yan? Totoo ba yan? Company ba yan? Ganyan. Sabi ko, parang ganito, ganito lang. Isakay kita sa kotse ko, baba kita kung saan ka papunta para habang nagdadrive ako, tinatanong mo ako. Sinakay ko sa expedition. Ano wag sakay niya? Iba ang ginagawa niya. Gano'n yung pakiram, kinis. Ang ganda. Binababa ni window, taas baba. Wala naman tanong. Pero bago baba, sabi niya, alam mo, grabe expedition mo. Laki ng auto, late mo eh. Parang hindi bagay. Sabi ko, tama siya. Sabi ko, kita tayo bukas ulit. Pagdating bukas, kasaya niya ulit. Paano ba yung kaya? Doon ko nakita, kasi pinangalan na sa excitement. Hindi ko alam, kahit sa Ingron, excited siya eh. Oo, kasi pinakamalaking grupo ito si Mr. John. Ang laki ng grupo niya. Alam mo, dami niyang building ngayon. Noong una, hindi naman siya magaling. Pero dahil masaya siya lagi siya nakikita, very attractive kasi pag masaya ka eh, right? Lagi siya dami bit-bit, apply, tignan mo, dami bit-bit oh. Upo na kayo sa upo, paupuin, di ba? Tapos intro ko, ito yung apply natin, welcome pa, papasok ako ganyan. Tapos natawagin ko siya ulit, tatayo naman siya. Hindi ko alam sasabihin ko, ikaw na ulit. Pero masaya siya lagi. Dahil tinawag siya may excitement. Nung binibuo itong company, nung in-invite ako ni Doc, sabi niya, Kiko, this is the time para magtayo tayong company. This is also the time na magtayo tayong company na hindi na magsasara. Kasi karamihan ng company nagsasara. Okay? Maglagay tayo ng marketing plan na pro-distributor na lahat ng kita halos sa kanila mapunta. So, natupad. Sabi ko yan, ang product, wala pa. Okay? Pero hindi ako sasama sa iyo pag hindi ko may sasama isang tao na sa isip ko. Sino yan? Pumasok sa isip ko si John. Downline ko si John before. Pero alam ko kung ano yung kailangan namin para tumagal ang company. We need someone who is excited. And true enough. Sabi ko, paano natin makukuha ito? 1 million kung kinikita nito isang buwan. Pausap mo sa akin. Kiusap namin ito. Kinausap ko rin. Sabi niya, ano tingin mo dyan? Sabi niya, alam mo, FM, kung wala ikaw, hindi ka nag-decide more than that before, hindi na ako yayaman eh. Pero I think this is a dream come true na makasama kita for the rest of our lives. So sasama ako kahit ano pa yung gagawin mo. Ha? Hindi kami nahirapan. Talaga alabuhay ko. Kumpanya, dami yumaman. So, the key is, nakita mo na yung concept, nakita mo na yung, alam mo na yung mangyayari, so there's no reason na hindi ka ma-excite. Dapat ramdam mo yun. Feel nyo? Yes. Dapat ramdam mo yung kotse, yung bahay na darating, yung 100,000 a month, 100,000 a week. Dapat feel mo yun from the abs. Abs. Okay? Next topic. And the last topic is about focus. Everybody say focus. Focus. Okay, tapos na to ha. Kung may iba kayong ginagawang company, ibang MLM, sorry pero these things won't work. Because may follow through dito eh. Because after NDO, may leadership summit, right? Sa mga kumpanyang yan, walang pakialam sa mga members. In global na lang may ganitong training. Trust me. Kaya kinukuha nila mga tao dito because sabi nila, ang in global daw well-trained. Kaya kumuha kayo ng tao from in global. Kaya kayo huwag kayong magpakuha at magpagamit. Because dito lang ma-apply itong mga natutunan nyo. Kahit i-apply mo sa iba, hindi mag-work kasi wala doon si Francis Miguel. Wala doon si Doc Ed, wala si John.
Marami na umaattend dito, minsan nasa ibang company, tahimik lang. Nagre-record, susulang. Sabi ko, kahit kopyahin nila, welcome naman yan. Ang problema lang, kahit gawin niya doon, hindi rin maduduplicate. Wala kaming tatlo doon eh. Baka madulas ka pa. Alam niyo yung company natin, nandito si Doc eh. Madulas ka pa, na-memorize mo kasi. So, if I were you guys, when you enter AIM Global for 3 years, self-focus. Okay? Kung wala rin ka rin trabaho, wala kang ginagawa, araw-arawin mo na to. Since dito sa Ortigas, andito yung magnetism, kung tawagin, sama-sama yung mga successful, dito ka dumikit. Kasi mahirap kang hanapin pag nasa labas ka na. Lalo na pag kasama mo ang successful, makahawa ka lang. May kasabi nga sa libro, tell me your friends and I'll tell you who you are. Sama mo lahat ng income nila, nandun ka sa average ng mga yon. Okay ba yan? Kaya kung dito, sama-sama tayo, pinag-iisipan natin, success, nag-uusap tayo about success, ginagawa natin paano maging successful, and guess what, pati ikaw, matadamay. Kaya ang dami dito, magugulat ka, grade 5, tricycle driver. How come 600, 700,000 a month? Hindi naman nakapag-aral. Yung isa na challenge, kasi grade 6 daw siya, kung kaya ng grade 5, lamang ako. Tama? Ngayon, may swimming pool yung bahay, naka-SUV, ganon din ang income. Apelyido pa lang, hindi talaga, laway ang apelyido eh. Ang hirap. Pero ngayon, magkano kinikita? Meron din naman engineer. May doktor, meron din mga kagaya ko engineer, no? Si Carlo, engineer din. Si Mylene, PT. Si Chris Puntanar, mga professional. Si Roy Santua, aviation engineer yon. Kilala niyo ba si Roy? Yes. BRZ, one of the big 3. He's an aviation engineer. Pero ang significance ng kwento ko is yung mga grade 5, yung katulong dati, yung grade 6. Ito yung mga kakaiba because ito yung mga pag nag-apply ng trabaho, malabong matanggap. Anong resume isasubmit niya? And kulang nga, grade 1, 2, 3, 4, 5 lang isusulat, right? Pero pag landing ng AIM Global, bakit hindi yumaman? Simple lang. Pero sa focus. Tinanong ko, paano ka naka-recruit? Eh, alam ng mga tao sa lugar nyo, na tricycle driver ka. Tinanong ko one time. Alam mo, sabi niya, lahat ng pasahero ko sir, sinasakay ko, diretso sa seminar room. Pero, galing ah. Paano mo ginagawa? Sabi niya, ma'am, halimbawa, sakay niya, ma'am, hatid kita, ako nang bahala, huwag ka na magbayad, may pupuntahan tayo. Saan yan? Ulit yung seminar, umuupo yung teacher. Pag uwi, 7 minutes. Hatid na kita, ma'am. Ganun. Bukas ganun ulit. Kaya kilala siya dun sa lugar na alam nila na dahil sa AIM Global, umangat yung buhay ng tricycle driver na yun. Kaya kahit anong company, pumasok doon, na-witness ko yun. May isang company pumasok doon sa lugar na yun, sa Tagbilaran. Okay? May nag-demo na isang company. Hindi AIM Global, ibang company. Okay? Sabi nung tao sa municipal law, sabi nga, ano yung demo mo? Sabi niya, anong company? Binanggit yung company. Sabi niya, hindi na, okay na. Lahat dito ng tao AIM Global dito sa isla na to. Kasi alam namin, tricycle driver, tsaka magtutuyo, yumaman. So, kahit hindi member, yun na yung spill nila. O kasi mag-AIM Global ka na lang, sabi nung isa. Ibig sabihin, sayang panahon niya kasi lahat yun, naniwala na yung mga tao sa paligid nila may yumayaman. Tama ba? Ibig sabihin, even the atmosphere, even the community, natanggal yung duda sa network marketing. Naniniwala sila ngayon, pero AIM Global lang pinaniniwalaan. Kaya I want you to focus for the next couple of months and years para sa community nyo, makilala kayo. May pangalan kayo. Huwag na kayo magtangka na lampasan yung kita ni Joseph Lim. Kasi way before pa siya nag-start eh. Pero harvest time na niya, 7 years ago na siya nag-harvest. Magpapantay lang kayo para na-flash out din yung 7 heads nyo. Huwag kayong mag-alala. Okay? Pero lalampasan, syempre hindi. Pero tingnan nyo, kahit hindi nyo malampasan yung top earner, the fact na kumita ka na, sabihin na natin, 500,000 naman. Pag uwi mo sa community, number 1 ka doon. Hindi man dito, pero sa community, sigurado ito pag-uusapan. Correct? Yes. Ako, pag umuwi akong Bulacan, usapan din kami doon. Yan si Francis Miguel, grabe yan, successful lang, grabe yan, from rags to riches yan, hingi ka ng dump truck. Lahat ng politician, gano'n usapan, hingi ka ng garbage truck. Oo, ganun. Kasi kilala ko marami kang pera. Tama? Ako hindi ko binibigay dump truck. Pero mag-join ka muna. Di ba? So, ladies and gentlemen, 3 years akong focus. Ito formula, ha? 1 year, galingan mo, may mga magpe-break, pwedeng hindi, pwedeng chamba, pwedeng may ma-recruit ka magaling, pero wag kang tumigil. Any business, 1 year talaga struggle yan.
Okay? Kasi hindi ka pa sanay. Nagbibuild ka, nag-attend ka sabay, nagre-recruit ka, nakaupo ka dyan, sabay-sabay yung ginagawa mo, multitasking ka dyan. Tama? Pero pag may nagsimula na sa mga in-invite mo, on the second year, magkakaroon ka na ng momentum ngayon. Yung group mo magsusuot na ng mga kagaya niyan, orange, so pare-pareho na kayo. Okay, grind preso, hindi ko alam. Pero masaya, no? Masaya, no? Lagyan mo kayo ng P sa likod. Power, P. Darating time, ganito na rin kayo, oh. Tingnan nyo, oh. Itsura, sasaya, oh. Dami, orange, nakatayo pa yung iba, oh. Darating time, lalaki na kayo, right? On the third year, ito na yon. Magsisimula na to. Either harvest time for the rest, kung nag-build ka ng relationship in between. Focus on building relationship pala, by the way. Okay? Kahit galit na galit yung tao, kahit piloso mo maraming tanong, i-embrace mo pa rin. Ha? Huwag yung piloso po, hindi ka namin kailangan. Hindi. Kailangan mo sa team yon. Kailangan mo yung mga matanong at piloso po, kailangan mo sa team. Para pag may piloso po, parik, ay, kaya mo yan. Di ba? At least masasalubong, right? Make sense? Make sense? Oh. Now, pagdating ng fourth year, ito na yung steady, and harvest time mo na. Magugulat kayo, check mo lumalaki, yung trabaho mo umuunti. Yung check mo, palaki ng palaki, halos di ka na halos nakikita dito, nakikita na doon sa pamilya mo, pero yung check mo, di mapigilan. Yun ang goal natin. Okay? On the fifth year, hindi ka na kailangan magtanim pa ulit. Dilig-dilig ka na lang. Training ka. Pakita mo gilagid mo. Ganun sa mga tao mo. Tama? Kasi inspire mo na lang sila. Then, turo mo din kung anong gagawin. Skills, turo mo din. Tama? On the sixth year, ganun pa rin. Skills, ganun pa rin. Pero you begin to invest na. Nandito ka na nun. Kaya mostly ng mga top earners, papansin nyo, tapos na sila sa bahay, tapos na sila sa mga kotse, tapos na sila doon. Nag-i-invest na sila sa mga commercial lots, nag-i-invest. Meron pa isa dito, nag-talk last week, naka-8 bahay na siya. Build and sell siya eh. Build and sell. Lahat ng kinikita sa AIM, ilagay sa construction kasi yun yung pangarap niya eh. Papagawa siya ng bahay, ibibenta niya. Papagawa siya ng bahay, ibibenta niya. Kung nagastos niya 1 million, ibibenta niya 1.8. So lalong lumalago yung pera niya. Ang tawag doon, investor ka na. Aalis ka na bigla doon, lilipat ka na dito. Guys, ang sarap na maraming paupahan. Huwag apartment ha. Ito, marami akong apartment sa Bulacan. Ang hirap maningil. Oo, kakalabigin ako ng nagre-rent. Sasabihin, boss, pwede ba next month na lang? Bakit? Nagbayad ako tuition eh. Okay. Boss, pwede ba next month na lang? Bakit? Nanganak misis ko. Minsan nainis, misis ko ba yan? Anak ko ba yan? Wala eh, wala tayong choice, diba? Mahirap ang apartment, mas maganda commercial. O, dami kong mga commercial na pinaupahan. Talagang may check ka 12 months, binabayaran ka, tapos tumataas pa every year. Tuturuan ko kayo, don't worry. Pag once na tumuntong na kayo doon, para ma-reach nyo yung success further, gagawin ko pa kayo how to manage wealth. Okay? Hindi tayo mapapagod. Lahat ng natutunan ko sa experience ko, plus yung mga natutunan ko outside AIM Global, sinishare ko pa. Because marami din akong mga mentor na mas malalaki pa sa akin. Okay? Yan yung mga Ayala, kung natutunan ko sa mga magmamanage nila, ang dami pa, mas malalaki pa compare sa AIM. And I learned from those people yung skills nila on how they manage success. Para tuloy-tuloy. Kaya don't stop learning. Always stay hungry. Stay foolish. Lagi kayong makikinig. Huwag nyo sasabihin, alam nyo na lahat. Never nyo na-entertain yung alam ko na lahat. Dahil hindi pa totoo, hindi pa alam lahat. Marami pong bagong information pumapasok. Okay? So I want you to focus. Huwag 1 year, I would suggest 3 years. Huwag 6 months, I suggest 3 years. Kasi eventually, sa invite mo, sa prospect mo, sa Facebook mo, bilang gumagaling ka, marami ka palang skills na hindi mo nakita na meron ka pala. Tama? Kasi minsan, ang hinahanap ng tao, resulta. This is so unfair. Huwag ito. Ang tignan mo agad kung yung personality mo nababago. Tignan mo kung na-develop mo na yung leadership skills mo. Then, darating yung income. Naalala niyo yung sabi ni George, di ba? Pag nagtanim ka, ano bang unang tutubo? Taas o baba? Baba. O, baba muna. Umuugat pa yan eh. Wala ka pang makikita. 3 months, minsan wala pa. And then finally, lalabas na isang dahon. Correct? Pero hindi nila alam, bago lumabas yung isang dahon, ang lalim na ng ugat niya. Ganun mag-establish ng business. Lay a foundation muna, ay dapat malalim. At para pag dumaan man yung bagyo, hindi siya magigiba. Pag pumunta kayo sa Ortigas na ng building tinatayo, pansinin nyo, tignan nyo yung wall, pansinin nyo, ang lalim. Therefore, ang tatayo doon, malamang more than 30 floors. Hindi pwede itayo agad no, na wala man ng foundation. Nakita na ba niya yan? Walang foundation, tapos tayo na agad, 30 floors. Ano kaya mangyayari? Malamang, di ba? Dumaan lang yung aso, ihian na yung gilid, nabasa, tumba na, right? Make sense?
Can you imagine a building na walang foundation? Malang pag humangin, panhawak-hawak, diba? Gagalaw yung building, may padating na hangin. Ayan na, gumalaw na. So, I want you guys yung first, second, third, andun na yung foundation, nagbibuild ka ng relationship in between, tama? On the third year, don't stop learning, dahil ang dami nyo pa matutunan pag nandyan na yung group. Okay? So, I want you to focus for 3 years. Minimum 3 years dito. Yung mga kinausap namin, the way I did today, 11 years ago, ano yung mga sinabi ko sa kanila, ginawa nila, and guess what? Ang dami ko nakita na pagpasok ng 2008, 2009, tinitignan ko yung encashment nila hanggang kahapon, very consistent. Lagi yung, iba na yung pangalan nila eh, hindi na-distribute, withdrawal custodian, wala silang ginawa kundi mag-withdraw eh. In short, parang nagwawalis na sila ng pera. Gusto nyo ba yung nagwawalis ng pera? Yes! Hindi pa pumapatak yung shower, flush out ka na. Bago mo isayang yung toothpaste mo, so, gilagid mo, may income ka na naman. Gusto nyo ba yung ganon? Yes! Hindi ka pa nag-i-stretch sa umaga, bago maubos yung kape mo, flush out. Gusto nyo ba yung mga ganon? Yes! So I want you to dream big. Okay? Yun ang goal natin. I want you to dream bigger dreams. Why? May opportunity na sa tabi mo. It's called AIM Global. Yes! So hindi ka mabibigo, it's because may opportunity. Tinuro ko na yung gagawin mo, skills, alam nyo na kayo yung sikreto, alam nyo na rin anong gagawin nyo for the next 3 years. Well, andito pa kami para i-guide kayo, buhay na buhay. Kaya yung skills na hindi ko na-touch, tanungin nyo na sa upline nyo. Madali lang naman yun. Prospects list, gawa kayo, marami, paspasan nyo. Pangalawa, invite nyo lahat. Para mabilis, pagpaturo kayo sa upline nyo, paano mag-invite. Kunin nyo yung copy nila sa text. Upline, bigyan mo naman ako ng template. Paano ko ma-invite lahat na nandito sa phone book ko. Lahat ng data ko dito gusto ko invite, correct? Ngayon, pag in-invite mo lahat, sasama yung sasama dyan. Hindi yung pagpaisa-isa ka araw-araw. Kaya kung 100 yan, 100 days bago ma-invite lahat, correct? Ang gawin mo, invite mo na agad yung 100. Darating kung sino darating dyan. Ganoon din naman kung isa-isahin mo, darating din sila. Pabilisin mo lang. Yung trabaho mo ng 100 days, gawin mo isang araw. Para magsama-sama yung 100 dyan. Tama? Tapos invite mo yung upline mo. So, yung template, okay? Keep it simple and short. Pangatlo, sa Facebook. Lahat ba kayo may Facebook? Yes! May hindi sumagot. Alam niyo ba yung magbabalot sa amin, may Facebook eh. Oh, social yan. May gadget pa siya. Ano gusto mo? Yung balot, may sabaw, may asin. Nakag-iPad. Oh, social. So, kayo ngayon, kung wala kayong gadget, naku, talo pa kayo ng balot vendor. So, yun ang unang investment nyo. Ha? Para mag-high-tech na gadget. Kaya napansin nyo yung mga may camera na ganyan, tingin kayo. May purpose yan. Hindi yan para i-record lang. Baka naka-live ba yan? Ha? Naka-live ba kayo? Oh, sabi ko na eh. Tama? Dapat pala ginandahan ko kanina yung mga sinasabi ko. Yung tayo eh. Live pala to. So, dapat live yan, miss. Oh, sige. Hindi ko alam kung nakikinig Dubai, Jeddah, or Hong Kong, di ba? Or minsan may nanonood, nasa loob ng bilibid, pare, pa yung mga tayo, labas ko. May gagawin na tayo, di ba? Kung tayo magpatakayan na, magre-recruitan. Pati yung mga bilibid nanonood. Kasi may friend ako galing sa loob. Galing sa loob. Wala daw siyang ginawa, kundi panoorin ako araw-araw. Kaya paglabas, sabi ko, ano nangyari? May tahina siya dito, may tato, lahat. Ano nangyari? Wala, na-convict ako, ganyan, pero okay lang, hindi ko naman kasalanan, ganyan. Kalabas na ako. Pa-recruitan time na to. Bakit? Paano alam kayo naging pare? Araw-araw itang pinapanood. Sabi ko, grabe, illegal yun ah. Di ba may cellphone sa loob, di ba? Kaya hindi ako mataka, pati mga nakakulong. May gagawin na paglabas. Ha? Huwag akong magtaka pag may naka-orange din, may kakaiba dito. Diba? Mix with the crowd. So hindi nahalata, right? Naka-orange din siya. Ang sarap kayo mag-recruit pagka, galing ako sa preso. Sasama siya eh, no? Lalo na kung pulis. Alam niyo ba't magsasaksi yung mga pulis dito? Ang sarap nila mag-recruit. Nakabiglig yung baril eh. Gusto mo extra income. Sigurado sabi ng prospect, maganda yan, malamang. Tama? So focus. Ano ba? Ano ba yung prospects list, invite, and then apply nyo nga yung 555. Everybody say 555. 5 OPP, 5 LTO, 5 ASAP, and 5 product dev. Bakit? No? There's a science in it.
The first time you hear anything fresh, anything new, hindi nyo talaga siya ma-memorize, right? The second time around, you begin to understand. But you cannot explain it yet, right? On the third time, you begin to memorize. You begin to internalize on the fourth time. On the fifth time, guess what? Master mo na siya. Walang pinagkaiba sa kanta yan. Pag pinakinggan mo una, nagustuhan mo, pero hindi mo kayang kantahin. Subukan mo ulit pangalawa, memorize mo na. Pangatlo, kopya-kopya mo na. Maya-maya may LSS ka na. Alam mo yung last sound syndrome? Inuunahan mo na pati singer. So, ganun din ang memory natin. Kaya nirecord ko yan 5-5. Wala man kayo apply dito, kayo na magkusa. Huwag nyo na hintayin apply nyo. Punta na kayo kagad. Mahirap makipag-unahan sa puan eh. Ilang beses ko na-experience, umuupo ako dyan bago ko intro. Pinapalayas ako eh. Manong, may nakupo na dyan, may may-ari na dyan. Gusto ko sabihin, ako nga may-ari nito eh. Tayo lang ako, di ba? Pinapalayas ako. Hindi dyan, last time, hindi na yun. Alam mo, nagsalita ako, alam mo, kayo siya, akala mo butter na natutunaw. Hindi siya makatingin. Kaya dito, huwag kayo malate. Napansin nyo? Pag umupo kayo, dali na kayo ng supot para manahihikit. Ganyan mo lang. Wala, hindi ka makatayo. Tingnan mo. Nakakahiya na. Well, yung building natin tatayo na soon. Ha? Yes. Inuna ko muna yung Cebu. Kasi sa Cebu, nakabili akong lupa, pinatayo na agad ni Doc Ed. So, sorry, yung fans nandoon. Pero nasa third floor, fourth floor na sila. Nauna patuloy yung Cebu. Bagal kasi natin sa Manila eh. So, may building na tayo, sinisimulan na, it's a 7-story building, pero Cebu based yun. Okay? Soon, magkakaroon tayo. Malaki pa dito, siyempre. Yung seminar room niya, kung gusto nyo makita kung anong plano, nasa 4th floor. Sobrang laki kasya hanggang 2,000. Masaya, paghakot kayo ng tao. Diba? Eh dito mo, nakakayahan na sa inyo eh. Magbit-bit ka, di ba? Ayaw ko makita ng mga tao sa pisa mo. May nakawak sa project ko. Ay, nako. And finally, guys, everybody say goal setting. Goal setting. So, I urge you to draw or maybe create a dream board. Okay, sa mga bago, ang dream board po, para siyang board at ilalagay yung dream board, okay? Ngayon, parang ganon. Yung nakita nyo, Alliance, we create great seminars. Ganong size, pwede na yan. I have about 4 dream boards in my entire career. On my first dream board, nilagay ko sa gitna, of course, put God first, set aside 10 to 20% of whatever I make, donate kung sino yung foundation of church na gusto mo tulungan. Lagay mo sa gitna, because you cannot go wrong pag ganon. Kasi yung heart mo na ano yan, na tawag nito, nagiging automatic yung kindness na de-develop. And then, lagay mo yung car mo, dream car. Dapat realistic, ha? Huwag muna kayo mangarap ng BMW, 7 Series. Either pag service car muna. It's not a dream car at first. It's a working car. Okay? Nagkataon lang si Francis Miguel, ang working car niya. Of course, BMW. Eh, Francis Miguel to, yan ba? Okay? Ano ba yung BMW? Buhok mo, wig. So, BM, nilagay ko, and then, monthly income, nilagay ko rin on this side, and then yung downline ko, nilagay ko rin dito yung goal nila. So, kung downline ko, halimbawa, I have to develop 5 leaders na maging silver executive. Ganon. Tapos, lagyan mo ng deadline. Hindi pwedeng walang deadline, ha? Kasi pag walang deadline, parang ganon. Kailangan ka magka-BMW, 30 years from now. Huwag ganon. Parang basketball, may deadline. Imagine mo ang basketball, walang deadline. Nakita na ba kayo ng basketball? Na, di ba, laging may deadline? 12 minutes, 12 minutes, 12 minutes, and then tapos. Can you imagine kung walang deadline ng basketball? Shoot lang sila ng shoot. Malamang si Jaworski tumatakbo pa eh. Hanggang ngayon, right? So, kailangan may deadline. Yung goal mo, ha? So, kung halimbawa yung personality mo mahina pa, hindi ka marunong magbagsak, one-on-one, ilagay mo din doon, 3 weeks, kailangan marunong na ako mag-one-on-one. Ilagay mo lahat yun, may date. Kaya gagawin mo, apply. May prospect ako, pero hayaan mo muna ako muna gagawa. I-deliver ko muna ito, and tawagan kita, update kita. Pati personality mo may deadline. Okay? Tapos pati sarili mo, dapat ayos na yung bihis. Hindi na pwede yung naka-t-shirt, kasi mag-prospect ka ng professional. Hindi na pwedeng may tumutulo dito. Tapos sasabihin mo, pare, may toothpaste tayo. Ha? Ano? Pati pala ikaw, baho. Pati kuko mo dapat, alam mo yun? Hindi niya nyo? Yes. Explain ka naman ng konti.
Doon nagselos yung girlfriend ko eh. Hindi ba bango-bango mo araw-araw? Niwalayan ako kasi ang bango ko daw. Ano, kausap ko tao, yung gusto mo spray ko, pabaho. Mahina yung utak. So, ayun. Don't joke lang. Yung dream board na yon, ilagay mo din doon yung yearly goals mo. And then, pag na-hits mo lahat yun, check mo. And then, next year, set goal ka ulit. And that keep you on track. Kasi ako, nung time na nagkaroon na lahat ng dreams ko, naging reality na, lahat ng dream board ko, naitago ko sa bodega. And doon na pinalinis ko doon sa boy namin, nakita ng daughter ko, si Sky. Sabi niya, Dad, what are those? Sabi ko, that's what I call dream board. Because your daddy, when he started, he got nothing. Zero in the bank, nothing as in, I live in a small apartment, sometimes, or most of the time, I can't pay the rentals on time. Really? Sabi niya, yeah. And those made me what I am today. Nilagay ko yan every time na matutulog ako, I see it, I make it sure na it's a reminder na I have to stand up every day, every time na mag-fail ako, I have an inspiration. How about the second dream board? That's my car na nakikita mo sa garahe ngayon. How about the third dream board? Tignan mo, may team building resort tayo, that's all. It's all written in the dream board. Okay? I want you guys to teach also your kids. Because kayo na magtuturo when it comes to money matters. Don't allow anybody to train your kids, especially with money. They will get wrong answers. Parents are the best teachers. Kaya kayo mga anak nyo, huwag nyo spoil. Kahit marami na kayong pera. Huwag nyo spoil, laging may goal pa rin. Anak, if you hit these grades, you get a bicycle. Ganon. Don't give the bicycle right away. Set goal for them. Tama? O anak, if you get good grades, na-increasean mo tong grades na to, you get what you wish for. Let's go out of town, or let's have a vacation. Kaya yung mga anak ko, hindi na-excited mag-vacation eh. Alam mo, dumating na sa point, sabi ko, anak, pack up, let's go to the US. Sabi niya, what? What? Why? Wala, bored na sa biyahe. Even if we're in the business class, I don't want to go to the US. 14 hours, duh! Oh, so sad. Ako, punta lang ng harap, masayang-masaya na, ito mga hindi na. Tama, so, I have to be careful because mahirap pala pag binigay mo rin lahat agad. That's why, kailangan set ng goal. Okay? My kids are well-traveled, sobra. Siguro matutuwa pa pag sabi, let's go to Cambodia. Let's go to Zimbabwe. Wow, never heard. Di ba? Mas gusto pa nila. So, kayo rin magtuturo with your kids. And you parents, dapat tayo mas makikita nila that we practice what we preach. Pag sinabing dream board, ilagay mo yung dream board mo. So that everybody connects with what you do. Lahat magkakaroon ng support, right? Pero kung wala kang dream board, they see you nothing going on, they see you not excited, walang reminder, ibig sabihin there's nothing going on. Pero pag nilagay ka sa sala, kasabihin ng bata, I know my father is doing something. Kaya wala muna siyang time ngayon. Because I know one day, marami kaming time together. Okay? You educate. Para natutunan nyo sa akin, pasa nyo na kagad sa kanila. And finally guys, yung goal setting na yan, ilalagay nyo lagi sa gitna. Okay? Either church, or your God, whatever. Spiritual goal ang tawag doon. May material goal, may emotional goal, may physical goal. Dapat pati katawan, minimanage nyo rin. Alam niyo nakakatulong sa akin gabi-gabi, Restore Life. Alam niyo ba yung Restore Life? Yes! Yung Restore Life, nakadesign yan para masarap yung tulog mo. Kaya may nagtanong sa akin sa Nueva Ecija, nung niribon cut ko yung isang hub doon ni Mr. Andy Yakat. Sabi niya, question sir, question and answer portion na eh. 24 years ka na kamo, paano mo na-stay ng ganyan yung longevity mo, tsaka excitement mo, yung passion mo, paano ka pa natutulog? Sabi ko, wag mo lang akong guguluhin pagtulog. Pagtulog, lahat sa bahay, nagko-cooperate, bawal maingay. Kung maingay, may bulak ako sa tenga. I have to get enough sleep so that 100% ako the following day. So kung alam ko hirap ako makatulog, I take Restore Life. 6 hours, 7 hours, sobrang deep sleep. And study shows, pag laging masarap tulog mo, nagre-recover yung katawan mo, and that's the only time mag-regenerate yung cells mo, right? Para ma-delay yung aging mo. Correct. Okay? One time, pumunta yung mayor sa bahay. Alas 9 na umaga, sarap ng tulog ko. Yaya nga ako maging vice mayor niya 2 years ago, campaign period. Sabi ng maid, kinuwento na lang sa akin ng mayor, nakita na kami nung hapon. Sabi niya, grabe yung maid mo, grabe, no? Ayos ang loyalty. Sabi, bakit boss? Paano nangyari? Sabi niya kasi, huwag ka daw gisingin. Kasi daw, kahit si Pinoy daw pumunta, yung presidente, hindi ka pwede gisingin. Mayor lang ako eh.
Sabi ko, tama. Kasi yung sinabi ko, kahit si Pinoy pa dumating, huwag niyo akong gisingin. Ganon. So pagdating ng mayor, boss, mayor ka lang eh. Si Pinoy nga, bawal pag-gising. Nice job, good job. So, they knew that since I'm the breadwinner, I have to get enough sleep. That's the only way makarecover ako. Correct. So kayo din, if you're a hard worker, now na-set na yung goals nyo, you have to take care of your health also. Because mamaya balikan kayo sa kahataw mo. Ang makaka-recover ka lang pag masarap tulog mo. Pati negative mo mawala. Kahit pagod na pagod ka nung gabi, puno-puno ka ng frustration, itulog mo na masarap. Recharge ang tawag dyan, parang cellphone. Full back mo kagad. Paano ka ma-recharge? Take ka na rest of life. Pag bagsak ka, marirate ka sa sarap ng tulog mo. Kung anong beso na hanap experience eh. Kung ising ko lang. Joke lang. Now, deep sleep is the way to recover para the following day productive ka, tsaka efficient ka. Trust me. Kanina, gising ko kanina 3 p.m. na. That's why I'm so recharged. Kung napansin nyo, passion ko, energy, is like the same 24 years ago. Secret, deep sleep. 7 hours lang, pero hindi kailangan mahaba. Kailangan lang malalim. Hahaba buhay nyo, trust me. Malalayo pa sakit nyo. Tapos, sa C247 ka pa pagising, wala, double charge, right? Make sense? Yes. Buti na lang, nasa health business tayo. Mayaman na tayo, nagiging healthy pa tayo. Tapos may nagtanong pa, sabi niya, Francis, ano ang country pinakamalakas? Sabi ko, there's no such thing. Depende yan sa leadership mo. At kung product ang titignan mo, lahat ng country pwedeng conquer. Kasi hindi natin alam kung sino nangangailangan sa countries na yan. Tama? At pag re-recruit na ibang country, bigyan ko kayo ng tip. Pag na-meet nyo agad yung tao sa Facebook, tawagan nyo na agad para marinig niya yung boses nyo. Kasi karamihan ang tingin nila, scam. Pag niregot nyo sila sa Facebook, pag binagbabayad nyo na, tingin sa atin, scam. Sa ibang company, kasi nauso talaga yan, hindi man lang marami talaga. Kaya maging genuine kayo, pick up the phone, libre naman yan sa messenger, di ba? O, makita na yung mukha mo, and then tuloy-tuloy na yung chat. Second goal mo, padala mo yung product. C247 agad ang itaya mo, mananalo ka sa pustahan. Sabihin mo agad, you try the products first before I can begin discussing the business and become one of my business partner. I want you to try the products. If the product's good, let's do the business together. But not, don't worry, that's for free. Eventually, magkakaroon ng demand, right? Magme-member yun. Naisip niya na walang product dito, ako lang una. Mamaya 7 accounts, mamaya container na, mamaya barko-barko na pinapadala mo. Karamihan ng country na open sa product natin na convincing, hindi sa marketing plan. Okay? Okay ba yun? Okay ba yun? Yes. And finally, gusto nyo ba ng kwento? Yes. Para matapos na tayo. We're done. We're almost done. May kwento ngayon. Ikwento nyo rin, pag every time na nag-goal setting kayo, it's about dreaming, big dreams, and finally, itong kwento nyo pagka closing na. Ano ba magandang kwento sa mga loko-lokon to? Ay, alam ko na. Okay. Sa mental hospital. Okay? Meron 2 pasyente about to be interviewed by a doctor. Lalabas na sana sila. So sabi niya, okay, mental patient A, bago kita palakwalan, bago kita ilabas sa mental hospital, tanungin mo na kita. Okay, patient A, paglabas mo, anong gagawin mo? Sabi niya, alam mo Doc, minatrato niyo ako eh. Hindi niyo ako inasikaso na maayos. Hindi niyo ako tinuring na pasyente. Kaya gagawin ko, titiradurin ko lahat ng salamin niyo hanggang maubos para mag-iba yung pinding niyo. Sabi ng doktor, loko-loko pala to eh. Balik. Ha? Si patient B, sumagot. Sabi ikaw, anong gagawin paglabas mo? Sabi niya ako, Doc, una, paglabas ko, maghanap ako ng girl. Sabi niya, normal to ah. Anong gagawin mo pag nahanap mo yung girl? Sabi niya, well, liligawan ko, Doc. Normal na. Kapag niligawan mo, anong gagawin mo? Well, of course, Doc, ano pa nga ba? Siyempre, yayain kong pakasal, then mag-honeymoon, and then magkakaroon kami ng family, ano ba? Sabi ng doktor, normal. Exit. Now, 3 months later, dumalaw si patient B sa mental ward. Sabi niya, andito ka pa. Sabi niya, hindi ako nakalusot ng interview. Ano bang tinanong sa'yo? Wala, simple lang. Sinabi ko, anong gagawin paglabas? Sinabi ko, magkaka-girlfriend ako. Hindi ba yung tanong sa'yo? Sabi niya, yan din. Paano pang tanong? Sabi niya, anong gagawin mo pag nahanap ng girlfriend? 5 tanong yun. Ano gagawin mo pagkapakasal na? And then, honey mo, siyempre, sagutin mo na maayos. Ganyan ang normal. Ganun ba? So, the day of the interview,
Sabi ng doktor, okay, mental patient B. Paglabas mo, anong gagawin mo? Sabi ng mental patient, familiar yung question. Kaya. Siyempre, maghanap ako ng girl. Balik. Tignan, alam mo, marinig ko na to 24 years ago. Anong lesson? Kahit mga mental patient, may goal talaga sila kahit anong gawin mo. Kung sira ulo nga, kayo pa kayo mga normal. Ladies and gentlemen, welcome to M Global. This is Alliance in Motion Global. This is Francis Miguel. Good morning sa inyo lahat. Thank you!